Hindi lamang kumpiyansa, kundi sigurado. Kasi, para sa akin, ngayon pa lang, impeachment is already dead. Kasi they don't have the numbers. Ang totoo, wala silang numero eh. Ang mga ebidensyang hawak nila, hindi naman kapanipaniwala. Kaya, naniniwala ako na talo na yan. Sabi ko nga, talo na yan, impeachment na yan. At hindi nila magagawang makonvict si VP Sara. Unang-una, yan naman kanilang impeachment na yan is just to eliminate VP Sara sa darating na eleksyon sa 2028. Kasi front-runner si VP Sara eh. Wala silang makitang itatapat. And that's the only means na pwede nilang ma-eliminate through impeachment. Eh kaso ayaw rin naman ng taong bayan. Pangalawa, wala silang numero. Di ba? So ang ginagawa nila, ini-interpret nila yung Constitution doon sa 2/3 eh. Di ba? Eh, ano ba ang 2/3 ng 24? Eh alam nyo, ang mathematics, exact science yan. Hindi mo pwede pagbalintungin yan. So, hindi nila kayang makakuha ng 16 na boto para ma-impeach si VP Sara. Yun lang. Last na lang, sir. Okay. Okay lang. Ini-opinion ho sa naganap mo na rally ng INC. Alam mo, yung rally, karapatan naman ng lahat ng mga Pilipino yan. But definitely, ang naganap na rally ay hindi lamang INC. Naroon din kami, PDP Laban, pero hindi kami nagsusuot ng aming damit na PDP Laban in respect para sa kanila. Di ba? So, karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag at yan ay ginagarantiyahan ng ating konstitusyon. Kasi talagang sa nangyayari sa atin ngayon, kinakailangan tao manindigan na. At ako, ito ang huli ko sasabihin sa inyo. Sa anumang sandali, sa anumang pakikipaglaban, no, yung will of the people is always the decisive factor in every struggle. Laging ang tao ang kahuli-hulihang magpapasya niyan. At ang tao ang magtatalaga ng tagumpay. So, pero ginagawa nila ngayon, sinasantabi ang problema ng tubig, sinasantabi ang problema ng kuryente, si Sara inaasikaso. Wala akong pakialam sa inyo, sa inyong impeachment process, sa inyong trial. Ang gusto kong marinig, paano mapababa ang presyo ng kuryente? Sapagkat ang kuryente talagang nagtatrabaho na lang tayo para sa kapanan, nakikitain ng Meralco. Parang tayo na mga contributor ng kikitain ng provider ng kuryente sa ating bansa. Kung hindi kayo magbabago, nakita ba niyo yung rally ng isang araw? Palaki ng palakihan. Parami ang taong nakakausap kong napupuno na ang salop. Pagka sumobra ang salop, ano ginagawa? Inakalis, lisin ang sobrang bigas. Napupuno na ang damdaming Pilipino. Sobra na ang ginagawa niyong panluloko at pang-aapi. Trabaho kami ng trabaho, kayo naman. Ginagawa niyo politika, baruming politika. Ginagawa niyong kriminal si Sara para hindi maging Pangulo. Pero may Diyos tayo nagbabantay. Hindi impeachment ni Sara ang gusto namin marinig. Prosecution ng mga magnanakaw sa Kongreso at Senado. Yun ang gusto namin marinig. Akusahan ninyo yung mga dapat banggitin at akusahan at hulihin at idemanda rin. Hindi si Sara lang. Puro kayo Sara. Para si Sara sa nyo ng paghihirap ng Pilipino. Mabuti na niya pa nga si Sara. May pag-asa pambayan. Tingnan nyo, may mga padasal-dasal pa sila. Oh. Akala mo talaga mga mga makadiyos. Yung pala sa loob-loob niyan, impeachment lang ang nasa isip ng mga yan. Pero mo nanawagan pa yan si Luis Tron na samahan daw sila sa kanilang laban diyan at ipagdasal daw na makonvict si VP Sara Duterte. Sino maniniwala sa mga ganyan gawa ng mga ganyan, di ba? May pari pa diyan na nagsusuot ng damit na convict Sara daw. Di ba? Grabe. Akala nila naniniwala yung mga tao sa kanila sa ginagawa nila, nagpapakitang tao na kuno, maginoo, makadiyos, nagsisimba. Pero ang katotohanan yan ay pansariling interes lang. Hayaan lang po natin sa mga ginagawa nila ngayon na makitang tao. Kaya ang sabi nga ni Atsinsa, inuuna pa nila yung impeachment at puro Sara na lang kaysa sa totoong problema ng bansa natin na yung mga nagtataasan ng mga singilin,
bilihin at kung ano-ano pang nagtataasan sa panahon ngayon. Tapos sila, ang iniisip at tinatupak ay impeachment lang laban kay VP Sara Duterte. Puro Sara Duterte na lang ang ginagawa nila ngayon. Kaya yan, nagpapakitang tao na kuno, makadiyos sila. Pero sa totoong ugali ng mga yan, ang nasa loob-loob niyan habang nasa loob ng simbahan, na kay Sara Duterte lang. Puro impeachment lang kay VP Sara Duterte na sa isip niyan. Di ba? Hayaan lang po natin. May karma po talaga. May karma na darating dyan sa kanila. Ay ilan sa kanila dyan, kapag si VP Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo, sigurado yan may makukulong dyan sa kanila. May babalikan talaga si VP Sara Duterte dyan sa kanila, sa grupo na yan. Itong mga pare na to, kita nyo, akala mo napakalinis na mga kasuutan, no? Pero yung loob nila at gawain nila, iba. Iba po sa kasuutan nila at saka sa totoong pag-uugali nila. May mga pare iba ganyan na sumasali sa protesta, tapos sisisigaw nila na litisin si Sara. Convict Sara, may ganun ba? Pare ka, tapos gaganon-ganon ang mga binibitawan mong salita. Imbis na magsasalita ka tungkol sa pangangaral sa Biblia, iba ang ginagawa nila. Kundi nandyan sa kalsada na mag-iingay para ma-impeach daw si VP Sara Duterte. Ulitisin si VP Sara Duterte. Akala siguro nila na mananalo sila. Hindi nila matatalo ang Vice Presidente dahil ang Vice Presidente nasa katotohanan. At yung gawa-gawa nila na puro mga pagbibintang at kasinungalingan lang, hindi yan magwawagi. Hindi po talaga magwawagi yung kasinungalingan at kasamaan sa katotohanan at kabutihan. Hindi nila matatalo ang Vice Presidente. Manigas na lang po ang mga yan.